Sabayan lang din, patayin ta sa akong pagto. Last week, nag-school ta bayan sa Calvinism na. So, ito lang i-recap ang Calvinism. Wala sila ang mga church nga gatuo na tao. Walay mahimo kung ang Diyos hindi mo hatag sa ila o Espiritu sa Diyos, Espiritu niya para kita makaibol na makapato ng pagtuo o makatuo sa Diyos. Foundation of Salvation. So we are in the side of Arminianism and tuta nga tao maluwas. Hindi tungod kay giluwas na tao kung kabalingan ba ang atong point is tao doon ay pagpili no. Regardless masabtan niya ang pulong sa Ginoo, that doesn't mean luwas na sila tungod kay naraya po sa imo usahan po ang desisyon if either mo dawat ta sa invitasyon o pili. So, kaning lima ka punto sa Arminianism na ay i-counter ang Calvinism or Reformed Christian mo ni siyang itawag na tulip na bulak mo ni siya. So, nag-school tabahin sa total depravity o akong ipakita sa last week na so, mo ni siya ng total depravity nga dili na ito maka-able maka-confess sa Ginoo. Dili na ito maka-seek sa iya unless God give us the ability to respond to Him. It means kailangan pagkabuhin sa Espiritu anak ka magabaton ng pagtuon. So ato nang wala nang giuyunan no tungod kidagan bersikulo nga nag-support nga tao dunay abilidad na maka-respond sa tawag sa Dios. Itong paminawon nga Chronicles kani nga mga verse no. Chronicles kanisa nga sentence conditional man if my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face. So, always din nga ang tao makadol sa Diyos if ilang sundo ng kondisyon sa Diyos mo lamang pag-repent sa iya. Kita po na to si Isaiah, seek the Lord. Whoever is simple, let him turn and hear. To him who lacks sins. Ito lang yung kanito. So, dahil po gitawag, ikaw kondisyon nga po ng verse na nagpamatuon nga tao at nagay pagpili no? If they call out to Him and they seek God, then the reward is they will understand the fear of the Lord. Yun na sila nga tawag dito magkasabot ng wala Espiritu sa Diyos. Nataningan tayo, wala pang Espiritu nga nagapuyo sa kinabuhi sa mga tao sa Old Testament na gina-prophesy pa man nga mabutay pa lang yung Holy Spirit nga mo ay may atong kaapag sa ato sa paglangko sa Espiritanong pagkinabuhi. So Proverbs 1:29 because they hated knowledge and did not choose the fear of the Lord. So nagay pagpili ang tao either mapadayon sila sa pagpakabuang-buang o pagkamaalamang. So dahil na tayo. So masabtan na ito nga they were able to understand the parable. Ingin sila dili ka makasabot ang tao kung wala yung Espiritu sa Diyos. Pero ako nasabtan ng mga apostoles na nasabtan nila ang parables. And it was hidden by among the Israelites. Kung wala yung parable sa Diyos ang gospel malamang sila makasabot ba ito? Pero it was hidden because hidden lang. Ano sa pagkasila? Nasabtan na ito nga si Peter was able to understand who Jesus was. And then kani kauban ni Kristo sa paglansa nasabtan niya nga si Jesus is the Lord. So sabtan na ito nga wala pa rin mga spirit ng mga tawanan pero they were able to find Jesus, understand that Jesus is Lord and Savior. Ano yung mga verse na nagpamatuod nga una ang faith, ana ang Holy Spirit. Yun ang basahan no? Dinita. Ephesians 2:1-3
We believe that death is spiritual metaphor. It means separated and alienated from the presence, promises, laws of God. According to Ephesians 2:12, no? We are separate from Christ. So, separate means set apart or walay connection. Colossians 1:21, you once were alienated. It means alienated sa Hebrew is tawag sa Apollo Triominoy, means to be stranger or foreigner. So one of the best example is the prodigal son. No? He was called dead because literally he was separated from the father. No? But atong sakton nga gitawag sa nga dead, dili pasabot nga enable siya nga dili makadulog sa amahan. Masabtan na ito nga, isipalit siya din. Siya rapod mismo ang nagduol sa balik sa Ginoo. But ang father, gignan siya nga dead. Kasi nga, ang word nga dead, metaphorical sa no? Igamit siya sa mga tao nga, igamit siya nga term tungkol kay kanya ito patay mata sa sala. No? Nga kaning bata, kaning anak, kaning prodigal sa was separated from the father. Baga, siya ang simbolo sa pag-rebelde. Sa pag-kuhan sa Diyos, paglakaw niya sa presensya sa Diyos, pagkain, ibalik siya. So, no? What made us alive? Well, simply, pinakasimple pagina is to come to Christ, no? Believe on Him. This is the only way nga kita mahimong buhi, according to John 5:25. No? Now, when the dead will hear the voice of the Son of God, and those who hear will live. So, only Jesus can make us alive. So what made us dead? When we are walking from our flesh desire mo na ang makapahimulang nato sa Diyos. So literal nga itawag ta nga dead sa Ephesians 2:1-3, we are enabled, no? So dagan pa James kaning gignan dali dili ni mga unbeliever, mga believer ang gignan dali, no? Nasa yung faith, yung pagtuwa sa Diyos, luwas sila. But, tungkol nagkikinay mga certain times silang kinabuhi na mas kina-design nila ang kalibutanon mo nang itawag sila James na faith without deeds is dead. Dili lang sa sulat ni James na itabog, dagang church na Kristohanan luwas na pero nagkinabuhi sila sa kalibutanon. Like for example sa the Church of Sardis, no? Itawag sila nga dead. Because during this time, they were too comfortable. Wala sila ng church dato. Wala yung persecution ay tapos sa ilang panahon. Silang pinakayahay ng church. Pero tungkol sa ilang sitwasyon, ilang estado nga dato sila. Puno sila sa kaalam na nitabo nga na mo silang tapulan, no? Na mo silang comfortable sa ilang estado. Kung mo na nakita sa aman sa ilang mo na higignan sila nga at higignan po sila nga repent, no? Conclusion. Manang tayo ako lang nigilig ko. So, again, no, death or deadness is not inability. It is just a term nga ginagamit to describe a person nga nakasala siya sa Diyos ito niya na diya sa makapahimulan. So, dito sa next nila nga verse na gigamit Romans 8:7-8. For the mind that is set on flesh is hostile to God, for it does not submit to God's law, and then it cannot, those who are in the flesh cannot please God. Nag-Calvinist sa ato, sa ato nga sa itutang ang Romans 8, wala ni siya i-address sa mga unbelievers, i-address ni siya sa mga believers, po, no? Sa mga luwas, no? Paul just wanted them to live in a victorious life Christian. So Romans 1:7, no? Ang digna niya is mga saints, dili mga unbeliever. So kaya lagi badlungan man sila gyapon miskin luwas na kinabuhi kay po sila sa ilang fleshly desires. Manaligingan si Paul sa Romans 8:12-13 na obligado kita sa pagkinabuhi dili sumala sa tawanong kinaiya. So kani nga one kind of verse gigamit sa Calvinism. Kung ato i-contextualize matarong ato masabtan nga kani siya wala ni sa nagisgot sa inability sa tao tungod kay in the first place believers pa sila, no? Isulatan sila ani tungod kay during this time ang mga Kristohanon sa Roma, no? Kinabuhi sila sa fleshly desires which is dili na dili siya makapaymaya sa Dios.
Itawag yan siya nga hostile to God. Hostile means unfriendly, dili makapahimot sa mata sa Dios. So, sa may rason nga nagisulat ni Paul? Well, simple lang, because we cannot please God if we live in our own desire, in our own flesh desire. Mura gini ang punto ni Paul, no? Giluwas na para mayaw ng Diyos, para malipay siya sa ato. Muna nga, isulatan niya ang Romans nga, dili magkinabuhi sa unod nun pagbati sa o kalibutan ng pagbati, no? So, ganun isa nga verse, wala isa nag-iskot o inability ng tao, hindi maka-expand. Yung ato sabtan sa Romans 1, tibok pasahon sa Romans, nag-iskot na sa about sa sala, balaod. I-emphasize ni Paul, luwas na kagapat, hindi na magkinabuhi sa magigit. Ibili sa kahayag na. So, wala tayong luwas para ipalipay ang kaaway. Ibili ang Diyos ng atong ipalipay, no? So, ito doon ni Pablo nga, ang unang nung kinaiya supak sa Diyos, bili makapahimot kaniya aron makapuyo sa kinabuhi nga makapahimot sa Diyos ang magtotoo, kinahanglan musunod sa balaang spirito, imbis sa ilang makasala ng mga. So, kaning verse, wala niya sa nag-iskot sa inability, yung di ta makasik o di ta makasabot. Luwas kaya kayo sila daan, luwas na sila daan namin. So, kanisa nag-iskot siya sa mga Kristohanan. So, wala na X na nino. Ngayon punta sa ilang igamit ng verse, for the natural person does not accept the things of the Spirit of God. So, usap pa na silang ibasiyan nga ang tao, hindi ko makaibol nga makasabot sa pulong sa Diyos unless God give them the Holy Spirit. So, they are fully to whom He is not able to understand them because they are spiritually discerned. So, una sa tanang mga po, i-contextualize. No? This verse does not talk about total depravity or inability. Rather, he wrote to the Christians in Corinth about avoiding divisions. During this time, they were divided. They worship personality. Iya ko ni Pablo, iya ko ni Pedro, iya ko ni Palpit, iya ko ni Arminius. Ano man na itabo na sa ila, no? Tungkol kay kani nga nasod Corinto, kung sila, marami sila ka-obsess sa kaalam, no? Mga filosofiya na ginatudlo sa ilang lugar, mga great philosophers. Kaya yung tungkol niya niya doon na ikarpo, tawag na pride in human wisdom and eloquence. Sabi ko po na sa eloquence na maayong sulti, maayong hanay, no? Maayong mo criticize during this time. Ang mga Kristohanon, during sa panihapon, Last Supper, ang mga arangan ng mga Kristohanon, ang mga dato ng Kristohanon, may maguna. Itong mga pupri ng mga Kristohanon mo yun, nakahugdan sa panihapon, kaya nga naman sila sa una. So, muna nga, doon na ikuan ba? Socio-economic class na very. Tungkol kay dato sila, dihid na nila ginapali-pali ang mga Kristohanon. Inurog nila ang panihapon. Naunta, parang nasa tarang, parang nasa pag-commemorate sa pagkahinusan nato diya sa tugo o lawas ni Kristo. So nawala ang essence sa Last Supper, ilagay mong kuhan snacks. Hindi mo nilang snackanan yung kuhan ang Last Supper, bisunta simbolo niya sa pagkahinusan na bugang Christ. So tungkol ni ini, mo na yung nakapahimulag nila kaya lagi ang makapasipalit sa atis ang pagpakasala. Regardless of luwas na kao dili. Basta makasala ka sa Ginoo, makapahimulag ka na. Pag makasala ka kaya di na tayo nag-ampok. So mana siya ang pagpasa ng people. So sa mga yung nakapahimulag nila o nakapapapag sa ilang pagtubo. Ngayon mo silang spiritual infants according to 1 Corinthians 3:1-2. Dahil nauta ang inyong pagkakaroon. Dapat pastor nang tamo karon, dapat magwawali na mo. Dapat na kayo kaguling simbahan, pero tungkol sa ilang pag-acquire, pag-absorb sa kalibutan nga kaalam mo, yung nakapaputot nila, no? Hindi mo silang putot. Wala sila yung tako spiritually, tungkol kay abi nila nga ang pagpatunog, kalibutan ng kaalam mo yung makapahimuot sa Diyos, hindi mo yung may makapapunto sa ila na magpabiling bata diya sa espirituanan. So, ano yung punto ni Paul na nasulat niya, no? The natural man does not accept the things that the Spirit of God, for they are fully whom he is not able to understand them because they are spiritually discerned. So, ano yung
So conclusion, sa mubo at tuyo ni Pablo sa 1 Corinto, dili ang pagtudlo sa doktrina sa total prophetic kundi ang pagtulid sa mga problema sulod sa iglesia. Ang iyang focus mao ang pagtapang sa mga magtutuo nga mabugtog ang pagkabahin-bahin o mutubo ang espirituhanong pagkahantong. So 1 Corinthians 2:14, gi-address na yung mga saved, mga believers, dili mga unbelievers. Same pa po nang natabo sa Ephesians, Romans, no? Once ang tawag yun, once ang Kristohanon, magkapahimulag, pinagi sa sala, dili yun nagkahimutan, dili yun pagkapahimot ang Diyos sa ilang. So, dili yun pinag-tolerate church sa una, no? Pagkasala. So, kani, Romans 3:10, uso na ni sa basihan nga, na ay total depravity ang tao, di maka-respond sa Diyos, kailangan pa doon niya makadawat sa Espiritu sa Ginoo. Kinikilan na niyo, no one is righteous, not one, no one understands, wala na nakasabot, no one seeks for God. Ikutlo ni Paul sa Psalms 14:3. So, sa ilang pagsabot, dili gid maka-respond ang tao, no? Kaya, istorya na gid. No one is righteous, understand, no one seeks for God. So, murag sakto sila. Pero atong sakto sa Psalms 14:3 nga mo gigamit ni Paul, atong sakto na niyo, atong sakto sa same rin po nga chapter, sa verse 5, na-mention na called, itawag nga righteous generation. There were they in great fear for God, it is in the generation of the righteous. So, ito pasabot, dili tanan giglan na niya, tanan na lang ito, wala di nangita sa iya. Kaya na, gigan na niya, ay, righteous generation. Ito pasabot, dili tanan giglan sa Diyos nga, walay nangita sa iya, walay nakasabot sa iya, walay matarong. Kaya na nga panahon, naman sila ni Juan David, sa lugar sila, wala na sila lapot. So, dili pasabot nga every single person nga wala lang yung nagtawag sa iya. Kinsa man yung isulatan kinsa man nga right. Sa lugar to siya, dili lugar to siya apil sa accepted lugar sila. So, pasabot ako kung pasabot nga kaning Romans 3:10-11, ay kaning Psalms 14:3. Dili tanang tao gigna na nga wala nangita yun yung literal nga wala nakita siya. During this time na yung mga tao nga matarong, magigitawag niya ng righteous generation. Mara na lang pagsabot kaya tanan na lang din. So, what about Zechariah, Job? What about Elizabeth, Abraham? Tanan maghawalay ng kita sa Diyos. So, what about sa panahon ni David, ang naalit itong mga tarong, ganda nila ni Samuel, no? Samuel ba ito? Prophet, itong mga propeta sa panahon niya, itong worship leader sa Psalms. So, ano kung gisulat ko sa ni Paul, nga dili tanan lang tignan sa Diyos ani sa Psalms 43 nga tanan wala na ganyan nangita siya, wala nakasabot sa iya. Well, gisulat ni Paul tungod kay ako masabtan nga iya gina-point out sa Romans 1:2 nga kita dili na to kaya luwasan na to kagalingon pagkamatarong no sa pag-unsa pagkakabutan diya dili na to kaya luwasan na to kagalingon bisag pag sundot pa natong padaot sa Dios. I'm not saying hindi na tamo sa Diyos. But yung gina-point out nga kita tanan walay matarong ni isa. May galing ingon siya nga for all of us as short kita nahilayo tanan, kitang tanan nahilayo sa himaya sa Diyos. O ang paagi lang kita for all have sinned and fall short of the glory of God. And all of our righteous deeds are like polluted garment, filthy rags sa Isaiah 64:6. Kita tanan wala gay matarong no, dili ta kayo sa pagbabalingan sa pag-usap ka kabutan niya na anak sa pagkaka mahinatagod niya sa paghihatag panimutanan nimong kabtangan sa paghihatag panimutanan nimong kinabuhi nimo niya dili na makapaluwas sa ato no. So tungod kay mo niya gi-reveal ni Paul na wala makaluwas na po iskin ato pagbabaling pagkamatarong. Tungod kay ang only way nga kita maluwas is through faith no. Through faith, through putting our faith on Christ, wala nila ita. Yan yung example sa Abraham, no?
nga he was declared righteous in the eyes of God because of his faith. So mo ni ang ginapapunto no nga faith ra gyud ang makapamatarong nato. That no one else can say nga matarong mo luwas to. Ang pinabangon ng mga tao, mga ginatato mo. Romans 3:10-11 doesn't imply inability, no? Kaya pa-point out lang ni Paul nga kita tanan puro maka kasala ug walay matarong. So dili ato pwede tayo nabugat ng kagalingan. It is only faith in Christ ang makapamatarong nato, like Abraham. Manang magpasabot sa Romans 3:10-11 mga makakap si Paul aning a verse to justify that only faith ang makapamatarong nato. Amen. So nara, conclusion, walay bisan isa nga perfecto, walay makagawa sa iyo kaugalingon. Pinaagi sa mayong buhat. Dayon ang pagsalig ug pagpili sa pagtuo kang Kristo Jesus mao ra ang dalan aron kita madawat ug mapasaylo sa Dios. Mao ra ning magpasabot sa Romans 8:7-8. Ato na ni X paisa Jeremiah. The heart is deceitful, meaning above all things and desperately seek who can understand it. Blessed is the man who trusts in the Lord, who trusts is the Lord, whose trust is the Lord. So kung kita atong heart is deceitful na daan, seek, hindi na makasaling sa Ginoo, no? Kung atong kasi kurap na kayo. So anong namin ingon na nga, blessed is the man who trusts in the Lord, whose trust is the Lord. So how can a person, sunod yung po nga verse, no? How can a person trust the Lord if i-describe makata na ang akong heart is the most deceitful, desperately seek who can understand it. Matthew 9:6, those who are well have no need of physician, but those who are sick, gamit ni Jesus ang sick. Gamit nila si Jeremiah 79, sick. So ilang ipagsabot nga usa daw sa pagpamatuod ni kita dili maka-respond kung king ato ang heart is deceitful, sick daw kayo. Pero kung atong musabton nga yung sa Dios sa anak pagtambal sa iyang mga katawan is true faith raman, di ba? Sa may una ni tuol, kung mutuo ka, diya ka maulian, diya ka mahimong gawas nun, no? Pinagi sa pagtuo. So, dili passive ang kasing-kasing na bibilde o kahit ng kasing-kasing nga pagtako nimo, pagkatao nimo, kahit naging kasing-kasing, hindi ka makasabot sa Ginoo kahit talaga. So we believe that nalagyan na niyo Ezekiel 18:31, cast away from you all translation that you have committed and make yourselves a new heart. Kung passive ang kasing-kasing sa tao nga nagmuribildi sa Dios nga nanan nagidaan naging pagkapalit nga mo naging imong kasing-kasing. So nganong nangubo pa ng Dios ani nga make yourselves a new heart. It means really passive ang pagkagahi kasing-kasing sa tao. Kwanta ka ng kailan ta sa kasing-kasing tungod sa sala, no? But still we are responsible, no? Choice nato na kung magpagahi kasing-kasing. For the word of God is the living and active, sharper than any two-edged sword. Ipasabot na niyo verse nga yung sa pagkaulian sa tao gaya kasing-kasing, yun na niyo piercing to the divisions of soul and of spirit and discerning the thoughts na intentions of the heart. So unsa pagkagahi kasing-kasing sa tao, pag makadungog sila sa pulong sa Diyos, diya sila ang katablan, sama daw sa espada ang pulong sa Diyos. So ako masabtan nga nabiyang itabo sa mga apostles, no? Gahit kung ba na sila kasing-kasing kapag ganyan yung espiritan na, pero ano man nga nakaibol sila na kabulog ng Christ tungod sa pulong sa Diyos. Kaniya, do not harden your heart. So isa may responsibilidad Diyos ba? O kita, no? As in the rebellion on the day of testing in the wilderness.
Ingon sila nga gipagahi daw sa Dios ang kasing-kasing ni para ako nagtuo dili na literal nga Dios gid may responsable sa pagpagahi sa kasing-kasing sa tao. Kung kaya kung mutuo ta na ang Dios na mo'y nagpagahi sa kasing-kasing sa para yung konflikta. Hebrews gugamit na sila og kwan exaggerated nga mga term or dili literal, no? Moto sakto nga makapagahi sa tao is kita ra nag-decide ano. So do not harden your hearts nga gahi sa kasing-kasing. Where your fathers put me to the test and saw my works for 40 years, therefore I was provoked with that generation and said, they always go astray in their heart. They have not known my ways. Ayun, pagkahiyain yung kasing-kasing, kanunay silang magdumili, oh. So, pasabot, sila ang responsibilidad sa pagdumili, no? Sa sugo sa Diyos. Hindi ang Diyos mo yung responsable. Or dili, tungod kay, we are unable to change our heart. Dili, baga, or sabot nga, kita mo'y nagpili lang sa pagdumili, sila nagpili sa pagdumili sa sugo sa Diyos. Kung tungod ni Ana, wala kayo sila makakatong sa akong mga paagi. Ano man manugo ang Ginoo kung kita inibol na daan mo. Sugod ka sa Diyos na dili ka lang makasabot na manugo pa siya. Manugo ka nga, dili ka nili makaduol sa imo. So napungot ako, nanumpa, dili gayon sila makasulod sa yuta, dili hatag kunta kadila ang kapahulayan. So, sa may rason, wa sila nakasinabi kapahulayan tungkol sa ilang pagkagahi kasi no? They don't follow the ways of God. So, naging siya mga igsoon, pagbantay ka mo nga wala, usa ka ninyo nga magbato ng tautan. Kung dili matinuuhon nga kasing-kasing. So, may relate. So, ako masabtan, Jeremiah 17:9, the heart is deceitful above all things, doesn't mean dili pasabot we are unable nga di maka-respond sa Dios. Tungod kay in the first place, ato ng choice nga magpagayo kasing-kasing. Ano nga tabo sa para ano? Dahil kasing-kasing, abuse sa side anak no? Gabutang ang Dios og mga tao nga gahi kasing-kasing dali nga posisyon, mo takang parao, mo takang parisiyo, mo takang presidente. Kaya kung puro mga homo o kasing-kasing ibutang sa Diyos na ang posisyon, hindi masinati sa mga katawan ang pagkagabanan sa Diyos. Kung adunay kung ang dusi ka apostolis puro buutan, walay gahi kasing-kasing like Judas, saan pagluwas sa ato, no? Kung si Pilato gahi kung si Pilato dili gahi kasing-kasing, hindi na ipalansan sa Jesus, no? So, ngayon ang pag-isip nila para ma-display niya yung pagkagamanan sa ato. Ginagamit niya ang mga gay kasing-kasing. Para sa politiko na ito oras, gay kasing-kasing. Pag una-una sa atong katauhan, suko kita. But, wala ito na-realize nga, Diyos may nagatag anak sa ilang posisyon. No? Para asawan, naman si tumong. Para makita niya, kita nato na Diyos sa atong kapubri sa atong nasod tungkol sa corruption. Diyan nato masinating ang Diyos provider, amen? Ang Diyos wala nagpasagad para ang tao po makakanunay nga makaduol sa Diyos tungkol sa sitwasyon na itong nasinatin. So, dito mabalakan ang gahi kasing-kasing nasa mga posisyon ko. Kung tinibuhat mo na sa Diyos itong parao, itong Pilato. Acts 7:51. You stiff-necked people, uncircumcised in heart and ears, you always resist the Holy Spirit. May di pagpili ito. Sa iyo lang yung Holy Spirit, hindi kaya. No, wala gitawat yan naman tungod sa ilang kagahin kasing-kasing. Isa may responsabilidad na kita ba? Ang akong kinaiya nga enable. Hindi kita Kita ang responsabilidad, no? Anong gahi kasing-kasing kung tiin mo na ng choice, no? What made Pharisees harden their heart tungkol sa ilang sala, no? Gusto sila dahil sa tao, nasuya sila ni Kristo, lahi ang ilang Christology, para nila ang Bisaya dapat matao sa datong pamilya.
So tungod nga nga mga factors mo na nakapagahin sila kasi nga di nila madawat si Christ. So pagkagahin yung ulo pagka-pick-up sa inyong kasing-kasing. Ganun dili man ka mo mamati sa mensahe sa Dios. Sama ra gayud kamo sa inyong mga katigulangan, isupak ninyo kanunay ang Espiritu Santo. So tinatid nga agalisis ang ano? Agalisis ang grace. So conclusion, bisan tuwod ang Jeremiah 79 ang tudlo nga kasing-kasing sa palibungan. Labaw sa tanan ng grabe kasakit, wala kini magpasabot nga ang tao dili na gayud makatubag sa grasya sa Dios. Hinunuwa sa Jesus niya ang isip mananambal para sa mga sakit kung gigamit sa Dios ang iyang buhi o gamhanang pulong aron mukagod ang bunyagon ang tinago nga mga pagpanlimbog sa atong kasing-kasing tungod kay dula kita tinuod nga katakos sa pagsunod o pagsukol sa Espiritu Santo. Ang Hebrewhanon chapter 3:8-15 klarong nagpasidaan ka nato nga dili pagahion ang atong kasing-kasing kung makadungog kita sa iyang tingog busa subo sa Dios nga isalikway ang atong mga kasalanan ug maghimo og bagong kasing-kasing. Nagpamaton nga bisan tuod tinuod nga ang atong pagkabungkag tinuod usab ang atong tulubagon o katakos sa pagtubag sa Ginoo. So pasabot we are responsible sa atong mga desisyon. If your heart is hard kahit kayo karon no sa mga gahi kasing-kasing na basta yung mga gahi kasing-kasing no. So inyo ang desisyon, inyo ang pagpili. No? So last na last na. Say last na. Kailan na ka? 30? So, next no, sa last nga verse sa total depravity. Atong sugutan ang pinaka-last no John 6:44, no one can come to me unless the Father who sent me draws him and I raise him at the last day. So, talaga ng Diyos ni nga magpatagon. Ano daw himayan ang pagbahay sa iyo. Amen. God is good. And all the time. Balik ko daw ato kumusta na matagusan no. Malipay, ato kanta na malipay kog dako kay ikaw ali.